Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,377-85. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga antas ng puwersa sa Devata Realms ay natutukoy sa pamamagitan ng bilang ng mga powerhouse sa kani-kanilang puwersa. Halimbawa, ang mga sekta at angkan na nasa ika-4 na baitang ay kinakailangang magkaroon ng kahit isang may titulong Celestial Lord upang maging kwalipikado bilang isang puwersang nasa ika-4 na baitang. Sa Southern Territory ng Spirit Overarching Heaven kung saan umakyat si Alvin noon, ang pinakamalakas na puwersa doon ay mga puwersang nasa ika-5 baitang lamang kahit na marami silang Celestial Lords dahil ang mga puwersa doon ay kulang sa mga may titulong Celestial Lords. Sa katunayan, mayroon lamang isang may titulong Celestial Lord sa Southern Territory na namamahala sa teritoryo. Pinuno ng sekta. Dakilang nakatatanda. Ilang elder ng Cloudy Sunbow Sword Sect na nakahabol kina Winnie at Faye ay sumigaw upang pigilan silang umalis. Di nagtagal, naabutan din sila ng iba pang mga elder at disipulo mula sa Cloudy Sunbow Sword Sect at agad na lumuhod. Pinuno ng sekta, alam kong galit ka, pero wala tayong ibang pagpipilian. Buhay ng isang babae ang isinakripisyo nito laban sa buhay ng lahat ng tao sa sekta. Grand Elder, kailangan ka ng Cloudy Sunbow Sword Sect. Samantala, walang kaalam-alam sina Alvin at ang iba pa tungkol sa sitwasyong kinakaharap ni Winnie at Faye. Sa sandaling ito, bumantong hininga si Vilma, kanina ay ipinahayag ng aking Panginoon na aalis na siya sa Cloudy Sunbow Sword Sect. Dahil kilala niya siya, hindi niya babawiin ang kanyang mga sinabi. Huwag kang mag-alala, Vilma, sabi ni Irish, na nakatayo sa tabi ni Vilma, habang umiiling, kahit gaano pa katigasan ang ulo ng nakatatandang kapatid na babae, hindi siya basta-basta papakawalan ng mga elder at disipulo mula sa sekta. Kung magmakaawa ang lahat sa kanya na manatili, hindi niya magagawang manatiling matigas ang puso. Ganito rin ang nangyari sa aking Panginoon. Kung ikukumpara kay Vilma, natural na mas mahusay ang pagpapasya ni Irish. Nagpatuloy siya sa pagsasabi ng nakangiti, alam mo naman siguro na ang Cloudy Sunbow Sword Sect ay isang sekta lamang sa ika-4 na baitang dahil sa presensya ng aking amo dahil isa siyang may titulong Celestial Lord. Ang Duke Grade Celestial Crystal Vein ang pinakamahusay na mayroon ng isang puwersa sa ika-4 na baitang. Ilan lamang sa mga Celestial Lord ang magnanasa dito. Ang mga may titulong Celestial ay hindi interesado rito. Kung aalis ang nakatatandang kapatid na babae, tiyak na aalis din ang amo. Kung wala sila, tiyak na bababa ang sekta at magiging isang sekta sa ika-5 baitang. Gagawin ng mga elder at disciples ang kanilang makakaya para pigilan silang umalis. Bago sumagot si Vilma, sumingit si Little Gold nang may kunot noo sa mukha, paano sila naging walang hiya. Sila ang pumihil sa amo ni Vilma at sa amo mo na umalis sa sekta noong una pa lang. Sa oras na iyon, hindi ko sila nakikitang nagmamakaawa sa inyong dalawa na manatili. Ngayong lumipas na ang krisis, ang bilis nilang nagbago ng kanilang paninindigan. Masyado silang walang hiya. Sa paningin ni Little Gold, simple lang ang mga bagay-bagay. Itim man o puti, at walang anumang kulay abo. Siyempre, kung pipiliin ni Alvin na maging itim, masunurin din siyang susunod dito. Ganito talaga ang mga bagay-bagay, buntong hininga ni Irish, bukod pa rito, wala silang kapintasan. Paanong may handang magsakripisyo ng napakaraming buhay para sa buhay ng isang tao? Naiintindihan ko sila. Tumanggaw si Vilma bilang pagsang-ayon. Di nagtagal, sa pangunguna ni Erlang, si Alvin at ang iba pa ay nakarating sa lupain ng Cold Drizzle Celestial Sect sa ilalim ng patnubay ni Erlang. Habang lumilipad sila papasok sa lupain ng Cold Drizzle Celestial Sect, maraming sinag ng saber ang lumitaw sa paligid ni Erlang. Habang lumilipad siya pasulong, napatay niya ang mga nagpapatrulyang disipulo sa lupain. Sa kasamaang palad, kahit hanggang sa kanilang pagkamatay, hindi pa rin maintindihan ng mga nagpapatrulyang disipulo kung bakit sila pinatay ng kanilang nakatatanda. Mapait na ngiti ang sumilay kay Erlang habang pinapatay niya ang lahat ng nakaharang sa kanilang daan. Bagamat kinasusuklaman niya si Paulo, hindi ibig sabihin nito ay kinasusuklaman din niya ang Cold Drizzle Celestial Sect. Hindi niya sinusubukang maghayganti sa pamamagitan ng pagpatay sa mga miyembro ng Cold Drizzle Celestial Sect. Ginawa niya lang ito para iligtas ang kanyang buhay.
Tutal, hindi pa rin siya sigurado kung papayagan siya ni Alvin na umalis. Kaya naman, nasa mabuting kalagayan siya, umaasang patatawarin siya ni Alvin. Hindi nagtagal at nakarating ang balita tungkol sa pagpatay kay Erlang sa mga matataas na miyembro ng Cloud Drizzle Celestial Sect. Pinangunahan ni Erwin, ang pinuno ng sekta ng Cold Drizzle Sect, ang isang grupo ng mga tao upang pigilan si Erlang. Si Erwin ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may pagkakahawig kina Paulo at Deacon. Nakasuot siya ng mahabang berdeng damit at may marangal na anyo. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Erlang na may madilim na ekspresyon sa mukha habang nagtatanong, "Erlang, anong ginagawa mo?" Patay na sina Erwin, ang anak mong si Deacon, at ang ama mong si Paulo. Mas makabubuti kung hindi ka nalalaban, buntong hininga ni Erlang. Pagkabasag pa lang ng boses niya, biglang nagbago ang ekspresyon ng mga miyembro ng Cold Drizzle Celestial Sect na naroon. Noong una, nagduda sila. Gayunpaman, nang makita nila ang mga estranghero na nakatayo sa likuran ni Erlang, isang nakakatakot na pakiramdam ang sumibol sa kanilang mga puso. Ikaw. Ikaw ba si Irish mula sa Cloudy Sunbow Sword Sect? Ang disipulo ni Grand Elder Faye. Nakilala si Irish ng isa sa mga matataas na opisyal mula sa Cold Drizzle Celestial Sect. Dahil doon, may isa pang taong nakakilala rin kay Vilma. Mukhang disipulo iyon ng pinuno ng sekta na si Winnie, si Vilma. Sinundan ni Erlang ang dating pinuno ng sekta at ang batang guro papunta sa Cloudy Sunbow Sword Sect para ibalik ang nobya ng batang guro, tama ba? Anong nangyari? Masyado kang madaldal. Nang lalong dumilim ang ekspresyon ni Erwin, humakbang si Little Gold. Sa isang kisap mata, tila nawala na siya sa ere. Nang mawala siya, isang malakas na dagandong ang umalingaw-ngaw sa hangin. Kasunod nito, isang figure na kasinlaki ng burol ang lumitaw sa harap ng lahat. Ito ay isang malaking gininto ang daga na may pulang mga mata. Sa kabila ng laki nito, ang bilis ng daga ay kasing bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata lamang, lumitaw na siya sa harap ni na Erwin at ng iba pa. Swoosh! Ikinumpas ng daga ang paa nito sa grupo ng mga matataas na ranggong miyembro ng Cold Drizzle Celestial Sect. Bukod kay Erwin at dalawa pang Celestial Emperor na muntik nang makaiwas sa atake, ang iba ay nagkawatak-watek. Ngumisi si Little Gold. Wala pa akong pagkakataong lumaban ng buong puso simula nang maging Celestial Emperor ako. Hayaan mong labanan ko kayong tatlo ngayon. Ito ay isang kakaibang tanawin. Ang daga ay napakalaki, ngunit ang boses nito ay boses ng isang dalaga. Little Gold, natigilan si Irish. Simula nang magkita silang muli, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Little Gold sa isang laban. Samantala, sina Erwin at ang dalawang emperador sa langit ay madaling napalipad ni Little Gold. Lahat sila ay dumura ng maraming dugo. Pinanood ito ng ibang miyembro ng Cold Drizzle Celestial Sect nang may takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi ito masaya. Masyado kayong mahina. Sa 3 hampas lang ng kanyang paa, namatay si Erwin at ang dalawang emperador sa langit. Kasabay noon, lahat ng matataas na ranggong miyembro ng Cloud Drizzle Sect ay patay na. Nanginig sa takot si Erlang na nakatayo sa gilid. Kahit ang dalaga ay mas malakas kaysa sa kanya. Matapos bumalik sa kanyang anyong tao bilang isang magandang babae na may hubog ng katawan, sinabi ni Little Gold sa isang boses na umalingaw-ngaw sa buong lupain ng Cold Drizzle Celestial Sect, mula ngayon, wala na ang Cold Drizzle Celestial Sect. Umalis ka na kung ayaw mong mamatay. Sa simula, may ilang mga disipulo mula sa Cloudy Drizzle Sect na nalito. Hindi nagtagal ay sinunod nila ang mga salita ni Little Gold at tumakas. Wala pang isang oras, nawala na ng laman ang buong estate ng Cold Drizzle Celestial Sect. Kasabay nito, sa wakas ay dumating ang mga mula sa Cloudy Sunbow Sword Sect kasama sina Winnie at Faye sa pangunguna. Pinuno ng sektayo, ang ari-arian ng Cold Drizzle Celestial Sect ay walang laman ngayon. Ito ang regalo ko sa iyo, nakangiting sabi ni Alvin kay Winnie. Pagkatapos, sumulyap siya kay Faye na katabi ni Winnie at sinabing, sa hinaharap, kung may kailangan ka ng tulong, maaari kang makipag-usap kay Vilma o kay Irish. Tutulungan kita kung kaya ko. Kapag may oras ka, maaari kang pumunta sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven upang bisitahin sina Vilma at Irish. Bagamat nasaksihan ng mga elder at disipulo ng Cloudy Sunbow Sword Sect ang lakas ni Alvin at nahulaan na mayroon siyang pambihirang pinabulan, natulala pa rin sila nang marinig ang kanyang mga salita.
Ang Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven. Ang ama ni Vilma ay mula sa Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven. Sige. Tumango sina Winnie at Faye nang may ngiti. Medyo natuwa rin sila. Tutal, nalaman nila mula kina Irish at Vilma na si Bert Ing, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, ay tatanggapin si Alvin bilang kanyang disipulo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maaari lamang silang tumangala sa isang taong katulad niya. Dahil sa kanilang mga disipulo, sila ngayon ay kamag-anak ng isang taong katulad niya. Sabi ni Alvin, Vilma, Irish, pwede kayong makipag-usap pa sa inyong mga amo kung gusto ninyo. Kapag tapos na kayo, babalik tayo sa Palasyo ng Langit para pag-usapan ang plano kung hanapin sina Little Megan at Tristan. Sa puntong ito, nalaman na ni Alvin na hindi lamang sina Irish at Vilma ang nakatakas mula sa banal na lupain ng alay. Ang kanyang asawa, si Megan. Ang kanyang anak, si Tristan. Ang kanyang mga magulang, sina Raymond at Rosa, ay nakatakas din mula sa banal na lupain ng alay sa tulong ni Joshua, ang ikatlong tiyuhin ni Kelly. Gayunpaman, wala pa rin siyang ideya kung saan sila sisimulang hanapin. Sina Vilma at Irish ay nagtataglay ng mga soul pearls nina Megan, Tristan, Feng Wu Dao, at Raymond. Bagamat sinubukan nilang kontakin ang mga ito sa pamamagitan ng mga soul pearls, walang tugon. Malamang na wala sila sa Solitary Destructive Heaven o wala silang Communication Celestial Talismans. 3,378. Noong nakaraan, bago pa man pinalabas ni Joshua sina Irish, Vilma, at ang iba pa mula sa banal na lupain ng handog, ipinagpapalit niya ang mga ito ng mga perlas ng kaluluwa kung sakaling kailanganin silang magkita sa hinaharap. Upang maiwasan ang mabilis na pagkawala ng mga epekto ng mga perlas ng kaluluwa, binigyan sila ni Joshua ng mga dekalidad na perlas ng kaluluwa mula sa banal na lupain ng handog na magpapanatili ng kanilang mga enerhiya ng hindi bababa sa 1,000 taon. Ito ay dahil alam ni Joshua na kapag pinaalis niya sila, maaaring ipadala sila sa iba't ibang makamundong kaharian. Ibinigay niya sa kanila ang mga perlas ng kaluluwa upang matulungan silang magsama-sama muli kapag umakyat na sila sa mga kaharian ng Devata dahil imposibleng magsama-sama silang muli sa mga makamundong kaharian maliban kung sila ay dadalhin sa parehong lugar. Napakaraming makamundong kaharian, at hindi lamang walang mga Communication Celestial Talisman sa mga makamundong kaharian, ngunit kahit na mayroon, imposibleng makipag-ugnayan sila gamit ang mga talisman maliban kung sila ay nasa parehong makamundong kaharian. Hindi tulad ng mga makamundong kaharian, dapat ay kaya nilang makipag-ugnayan sa isa't isa kahit na wala sila sa iisang Devata realms. Gayunpaman, hindi sila binigyan ni Joshua ng anumang Communication Celestial Talismans bago niya sila pinaalis dahil nagmamadali siya. Bukod dito, kahit na maalala niyang ibigay sa kanila ang mga anting-anting, hindi pa rin ito sapat dahil ilan lamang ang dala niya. Habang pabalik sila sa makalangit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit, same time na sinabi ni Irish, kapatid na Darfield, nasa akin ang halos lahat ng soul pearls ng ating mga tao nang dumating ako sa isang mundane realm kasama si Vilma, nasa akin ang soul pearls ng lahat ng miyembro mula sa Seven Absolute Sect. Gayunpaman, bukod kay Senior Sonia, nabasag na ang soul pearls ng lahat. Ang dati po name nito ay Tanya na doble pala kaya pinalitan ko N lang ito. Una po siya nabanggit sa chapter 2174 na gamit ko ulit Tanya sa isang asawa niya na galing sa maliit na mundo. Si Sonia, Tanya, naman ay kaibigan ni Alvin sa mula sa 7 Absolute Sect na kasama sa dinukot ni Octavius. Si Sonia ang kahalili ng mga propetang inapo ng 7 Absolute Sect at isang Dao cultivator na sumusuway sa langit. Kabilang siya sa mga taong dinukot ni Octavius patungo sa Divine Offering Land. Gayunpaman, ang kinaroroonan ni Sonia, katulad ng iba, ay hindi alam matapos silang paalisin ni Joshua. Sa lahat ng mga kahalili ng 7 Absolute Sect, lahat, maliban kina Alvin, Irish, at Sonia, ay namatay na. Patay na sila. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Irish. Kumislap ang kanyang handgerem pumatay habang mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Octavius, hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung hindi kita papatayin. Hahanapin kita kapag bumukas ang daanan patungo sa Divine Offering Land mula sa Devata Realms. Hindi humupa ang kanyang galit. Sa halip, mas lalong tumindi ang kanyang apoy ng puot, dahilan para lumabas ang kanyang handgerem pumatay.
Napakatindi nito na nagdulot ng pressure sa mga nakapaligid sa kanya. Maya-maya, nagtanong si Alvin, paano naman ang iba? Mayroon akong mga soul pearls ni na Sister Megan, Tristan, Tio Raymond, Tia Rosa, Zunai, at ng aking ama. Kung mahahanap natin ang aking ama, malalaman natin ang tungkol kay Senior Arwin at sa iba pa, sagot ni Irish. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Same time niyang ipinagdasal na ligtas sina Arwin at ang iba pa. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung may mangyari sa kanila dahil sa kanya sila nasa ganitong sitwasyon. Dahil sa kanya, dinukot ni Octavius ang kanyang pamilya at mga kaibigan para pilitin si Kelly na bumalik kasama niya. Babalik muna tayo sa Palasyo ng Langit at ililista ang lahat ng Devata Realms. Irish, Vilma, ibigay ninyo sa akin ang kanilang mga perlas ng kaluluwa. Hahanapin ko sila, sabi ni Alvin. Handa na siyang gumala sa Devata Realms upang hanapin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Dahil nasipsip na nila ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa lupang banal na alay, malamang mabilis na tumaas ang kanilang mga cultivation base. Malamang ay nakaakyat na sila sa isang Devata Realm ngayon kung buhay pa sila, sabi ni Alvin. Kapatid na Darfield, sasama ako sa iyo, sabi ni Irish. Sumagot din si Vilma, Ama, gusto ko ring sumama sa iyo. Batay sa mga salita ni Alvin, alam ni na Vilma at Irish na balak silang iwan ni Alvin sa langit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit habang ito ay naglalakbay ng mag-isa sa Devata Realms. Dapat kayong dalawa ay manatili sa palasyo ng langit at maglinang, nakangiting sabi ni Alvin. Parang may naalala lang siya, mabilis niyang idinagdag, kalimutan na natin yan. Kung gusto niyong dalawa na sumama, sabay na tayo. Mas maganda pa rin ang kapaligiran ng paglilinang sa aking maliit na mundo kaysa sa palasyo ng langit. Bagamat ang kapaligiran pangkultura sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven ay mas mainam kaysa sa alinman sa mga puwersang nasa antas langit, hindi pa rin ito kayang tapatan ang kapaligiran pangkultura sa Little World ni Alvin na puno ng Heaven and Earth Spirit Energy mula sa mga labi ng isang Realm of Gods. Nang bumalik si Alvin sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit, hindi siya nag-aksaya ng oras sa paghahanap kay Elder Hal. Elder Hal, alam mo ba ang mga pangalan ng lahat ng 81 Devata Realms? Naguguluhan, umiling si Elder Hal. Hindi. Bakit? Gusto kong maghanap ng ilang tao, sagot ni Alvin bago niya maikling ipinaliwanag ang sitwasyon kay Elder Hal. Tumango si Elder Hal. Sige, naiintindihan ko. Bigyan mo ako ng 2 araw, at aayusin ko ito para sa iyo. Salamat, Elder Hal. Ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat bago siya nagpaalam kay Elder Hal. Samantala, pagkatapos bumalik ni Alvin sa Palasyo ng Langit, hindi na sumama si Tanya kay Alvin gaya ng dati. Tutal, gugustuhin niyang makasama sina Vilma at Irish. Sa sumunod na 2 araw, hindi nigil-inang si Alvin at ginugol ang kanyang oras kasama sina Vilma at Irish. Ikinwento ng dalawa ang kanilang karanasan pagkatapos umalis sa lupain ng banal na alay. Nakaramdam siya ng pagkabalisa nang marinig niya ang kanilang mga karanasan. Maya-maya, tiningnan ni Vilma si Alvin nang may pag-iisip at nagtanong, Ama, mukhang may relasyon kayo ni Tanya. Tama ba ako? Sumulyap si Irish kay Alvin nang may pag-aalinlangan, naghihintay sa kanyang sagot. Bawantong hininga si Alvin bago niya ikinwento ang kanyang pagkikita kay Tanya at kung paano siya nahulog sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi niya ng may malambing na tingin, Irish, pagkatapos kong iligtas si Kelly, bibigyan kita ng isang engranding kasal. Sumagot si Irish, kapatid na Darfield, hindi mahalaga iyan. Ito ang pangako ko sa iyo. Hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa iyo, seryosong sabi ni Alvin. Dati, noong sila ay nasa makamundong mundo, muntik nang mamatay si Irish dahil sa kanya. Paano niya ito bibiguin ngayon? Paano niya bibiguin ang isang babaeng handang isakripisyo ang buhay para sa kanya? Samantala, nang banggitin ni Alvin si Kelly, kumislap ang mga mata ni Vilma sa pag-aalala habang nagtanong, Tay, magiging maayos din po si nanay, di ba? Siyempre naman. Buong kumpiyansang tumango si Alvin. Kahit noong nasa mundong kaharian pa si Alvin, alam na niya na mayroong 81 Devata Realms. Matapos matanggap ang isang Memory Celestial Talisman na naglalaman ng lahat ng pangalan ng 81 Devata Realms mula kay Elder Hal, tinanong niya, Elder Hal, sasama ka ba sa akin?
Tumango si Elderhal at nakangiting sinabi, matagal na akong hindi umaalis sa palasyo ng langit kaya sasama ako sa iyo. Bukod dito, mag-aalala si Edmund kung hindi kita sasamahan. Baka sumama pa siya. Sa kanyang paningin, ikaw ang batang Panginoon ng palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit. Paano niya haharapin ang emperador ng langit kung may mangyari sa iyo? Wala kang ideya kung gaano kataas ang pagpapahalaga sa iyo ng emperador ng langit. Sinisiba ako ni Senior Berting. Nakaramdam ng pagkakasala si Alvin. Tutal, dahil sa kanya kaya napilitan si Berting na tumakas papunta sa impyerno ng Azure at nakulong doon bilang resulta. Naitanong ko na ito sa emperador ng langit dati, nakangiting sagot ni Elderhal, hindi lang niya kayo sinisisi, gusto pa niya kayong pasalamatan. Tutal, ang impyerno ng Azure ay parang isang hindi inaasahang engkwentro para sa kanya. Aabutin sana siya ng libo-libo o 10,000 taon bago niya nakuha ang kanyang kasalukuyang lakas kung hindi siya pumunta sa impyerno ng Azure. Gumanda ang pakiramdam ni Alvin nang marinig ang sagot ni Elderhal. Gayunpaman, hindi nabawasan ang guilt sa kanyang puso. Marahil, makakawala lamang siya sa kanyang guilt kapag personal na siyang humingi ng tawad kay Berting. Elderhal, tara na, sabi ni Alvin. Ginamit nila ang transportation formation sa Heavenly Palace at umalis patungo sa kanilang unang destinasyon, ang Jade Emperor Heaven. Ang Thousand Tribulation Sword Sect na sinalihan nina Alvin at Tanya ay matatagpuan sa Darkland teritoryo ng Jade Emperor Heaven. Pagkarating, sinubukan ni Alvin na magpadala ng mga mensahe kina Megan, Tristan, Raymond, at sa iba pa gamit ang kanilang mga soul pearls para tingnan kung may sisigot. Habang hinihintay nila ang tugon, naglakbay sila patungo sa teritoryo ng Darkland. Matagal na tayong umalis sa Heavenly Pool Palace. Siguradong nag-alala sina Senior Fernan at Senior Yandel nang marinig nila ang nangyari. Tara, puntahan natin sila. 3,379. Nang dumating si Alvin sa ari-arian ng Thousand Tribulation Sword Sect, nagpadala siya ng mensahe kay Lizardo. Pagkatapos niyang umalis sa sekta, hindi na niya nakita si Lizardo mula noon. Hindi nagtagal ay dumating si Lizardo sa pasukan upang salubungin siya. Lizardo. Nagliwanag ang mga mata ni Lizardo nang makita niya si Alvin. Nagtanong siya, Alvin, sinabi ng dalawang pinuno ng Ganjang Progeny at ng Mosi Progeny na pumunta ka sa Boundless Heaven's Heavenly Pool Palace dahil sa ilang personal na bagay. Sinabihan pa nga nila akong huwag kang hanapin. Naayos mo na ba ang sitwasyon? Oo, nalutas na ang lahat. Tumango si Alvin. Pagkatapos, inilabas niya si Little Gold mula sa kanyang little world. Lizardo, tingnan mo kung sino pa ang nandito. Pinanood ni Lizardo ang paglitaw ng isang magandang babaeng nakasuot ng gininto ang damit at may hubog na katawan. Nakangiting sabi ni Little Gold, Lizardo, ang tagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Naguguluhang nakatitig si Lizardo kay Little Gold habang nagtatanong, kay kilala ba kita? Nakakadurog ng puso ito. Nakalimutan na ako niyang Master Lizardo, umiling si Little Gold at bumantong hininga ng marahan. Lalong nalito si Lizardo. Sino ka? Hindi kita maalala. Imposibleng makalimutan ko ang mga taong kilala ko. Bagamat sigurado si Lizardo na ngayon lang niya nakilala ang magandang babaeng ito, mayroong hindi maipaliwanag na pamilyar na pakiramdam tungkol dito. Tumawa si Alvin at sinabing, Little Gold, tigilan mo na ang pang-aasar kay Lizardo. Little Gold. Ikaw ba yan? Isang maselang batang babae na laging nakasuot ng gininto ang roba ang agad na lumitaw sa kanyang isipan. Ang batang babaeng iyon ay lumaki at naging isang babae. Hindi nakakapagtaka na naramdaman niyang pamilyar ito sa kanya. Lizardo, naikwento sa akin ni Brother Alvin ang tungkol sa iyo. Magaling ang nagawa mo para sa iyong sarili. Hindi ko inakalang aakyat ka sa isang Devata Realms at makakamit ang ganitong mga gawa. Nakangiting sabi ni Little Gold. Bumantong hininga si Lizardo ng may emosyon. Hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng isa pang matandang kaibigan mula sa makamundong kaharian sa Devata Realm na ito. Kasunod nito, humarap siya kay Alvin at nagtanong, Alvin, ngayong nakabalik ka na, mananatili ka rito magpakailanman, hindi ba?
Nang umalis sina Alvin at Tanya sa Thousand Tribulation Sword Sect, sinabihan ng mga pinuno ng Ganjang Progeny at Mosi Progeny si Lizardo na pansamantala lamang aalis si Alvin sa sekta para asikasuhin ang ilang bagay at babalik sa hinaharap. Umiling si Alvin. Pumunta lang ako para makipagkita sa iyo at sa dalawang pinuno ng mga anak. Maaaring bumalik ako sa Thousand Tribulation Sword Sect sa hinaharap, ngunit hindi ako makakatagal dito. Kasalukuyan akong kabilang sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Ang palasyo ng langit ng nag-iisang mapanirang langit. Napaatras si Lizardo. Pagkatapos, nagliwanag ang kanyang mga mata habang sinasabi, naaalala kong sinabi mong nagmana ka ng isang pamana sa makamundong kaharian na iniwan ni Senior Bert Ing, ang hinalinhan ng mga anak ng Fog Rain at ang dating pinuno ng sekta ng 7 Absolute Sect. Siya na rin ngayon ang emperador ng langit ng nag-iisang mapanirang langit. Napagpasyahan ka na niyang tanggapin bilang kanyang direktang disipulo. Sinabi na ito ni Alvin kay Lizardo noong una silang nagkita muli. Tumango si Alvin. Patuloy na nagtanong si Lizardo, formal ka na bang tinanggap ni Senior Berting bilang kanyang direktang disipulo? Hindi pa. Umiling si Alvin. Hindi pa bumabalik si Senior Berting sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Kailangan kong hintayin ang kanyang pagbabalik bago opisyal na maging direktang disipulo niya. Si Berting lamang ang kinikilalang Panginoon ni Alvin. Nakangiting sabi ni Lizardo, kung gayon ay babatiin kita ng maaga. Halika. Ihahatid kita sa dalawang pinuno ng mga anak. Kasunod nito, pinangunahan ni Lizardo sina Alvin at Elder Hal sa lupain ng Thousand Tribulation Sword Sect. Ang mga taluktok ng espada sa mga lumulutang na isla ay muling lumitaw sa harap ni Alvin. Kung tungkol naman kay Little Gold, bumalik na siya sa Little World ni Alvin para mag-cultivate. Tutal, ang kapaligiran ng cultivation sa kanyang Little World ay mas nakahihigit kaysa sa mga nasa Devata Realms. Kahit ang Divine Crystal ay hindi maihahambing sa kanyang Little World. Ang banal na puno ng buhay na matatagpuan sa puso ng maliit na mundo ni Alvin ay naglalabas ng isang purong liwanag. Sa oras na ito, ang dalawang Ning Dragon ay nakayuko sa ilalim ng puno na parang natutulog. Ang liwanag mula sa puno ay tumatago sa kanilang mga kaliskis, na nagpapamukha sa kanila na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Kung titingnang mabuti, makikita ang 5 enerhiya na may iba't ibang kulay na umiikot sa puno. Ito ang 5 banal na elemento, ang ika-7 anyo ng Deep 4 on Divine Metal, Clear Heavens Divine Wood, World Cleansing Divine Water, Chaos Divine Earth, at ang ika-8 anyo ng Chaos Divine Flame. Ang pulang enerhiya ang pinakamatingkad sa mga enerhiya. Ito ay dahil ang Chaos Divine Flame ay nasa ika-8 anyo pa lamang. Bukod doon, 4 na figure ang makikitang nakaupo nang nakakross ang mga paa malapit sa banal na puno ng buhay. Sila ay walang iba kundi sina Vilma, Irish, Little Gold, at Tanya. Matapos maging isang Celestial Emperor si Alvin, muling sumailalim sa isang pagbabago ang kanyang maliit na mundo. Isang pabilog at tigang na lupain ang lumitaw sa labas ng mga hangganan ng luntian at luntiang lupain sa maliit na mundo. Nagsimula nang lumitaw ang mga palatandaan ng buhay sa tigang na lupain. Hindi magtatagal at ito ay umunlad na may mga halaman, bulaklak, at mga ibon. Bago niya nakilala sina Yandel at Fernan, inilabas na ni Alvin si Tanya mula sa kanyang maliit na mundo. Pinuno ng mga anak. Nakatatanda. Tila hindi nagbago ang magkapatid simula noong huli niya silang nakita. Naging maayos ba ang lahat? Tanong ni Yandel nang nakangiti. Tumango si Alvin. Matagumpay nating nailigtas ang mga magulang ni Tanya. Pagkatapos, sinimulan niyang ikwento ang nangyari. Ikinwento niya sa kanila ang lahat maliban sa 5 banal na elemento. Dapat sinabi mo sa amin ang tungkol dito. Matutulungan ka sana namin. Kahit na maaaring hindi kami kasing lakas ng Grand Elder ng angkan ng Dragon kahit na magsanib puwersa kami, hindi kami natatakot sa Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Sabi ni Yandel. Dahil dito, napagtanto ni Alvin na ang pinagsamang lakas ng magkapatid ay dapat kapantay ng Palace Master ng Heavenly Pool Palace, o kahit papaano, ang kanilang lakas ay kapantay ni Chris, ang Jade Bow Celestial Emperor. Bumantong hininga si Yandel. Hindi inaasahan. Sa huli, sumali ka sa Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven, sa katunayan, nakatadhana kang maging direktang disipulo ng Heavenly Emperor of the Solitary Destructive Heaven.
Hindi ko inaasahan na mawawala sa amin ng kapatid ko ang aming mga disipulo sa sandaling tanggapin namin sila. Senior, kung kailangan mo ang tulong ko sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling hanapin ako. Hanggat kaya ko, tiyak na tutulungan kita, seryosong sabi ni Alvin. Humihingi siya ng paumanhin kina Fernan at Yandel. Tutal, sila ay mga kilalang tao sa Thousand Tribulation Sword Sect na kadalasang nagkukulong. Gayunpaman, para kina Alvin at Tanya, hindi lamang nila sila tinanggap bilang mga disipulo, kundi tinulungan pa nila silang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga magulang ni Tanya sa Boundless Heaven's Heavenly Pool Palace. Sa kasamaang palad, siya at si Tanya ay hindi nakatadhana na manatili sa Thousand Tribulation Sword Sect. Binata, huwag kang mag-alala. Nagbibiro lang ako, tumawa ng malakas si Yandel at nang aasar na sinabi, maaari kaming maituring na mapalad na nakilala ka. Tutal, ikaw ang direktang disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Maipagmamalaki ka namin sa hinaharap. Pagkatapos gumugol ng kalahating araw sa Thousand Tribulation Sword Sect, nagpaalam sina Alvin at Tanya kina Fernan at Yandel. Walang tumugon sa mga mensahe ni Alvin. Marahil, wala sa niyang pamilya at mga kaibigan ang nasa langit ng Jade Emperor o baka naman sila ay nasa isang closed-door cultivation. Nagpadala siya ng isa pang mensahe na ipinapaalam sa lahat na siya ay nakabase sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven kung sakaling sila ay nasa isang closed-door cultivation para malaman nila kung saan siya hahanapin. Pagkatapos magpaalam kay Lizardo, nagtanong si Elder Hal, saan tayo susunod na pupunta? Kumislap ang mga mata ni Alvin nang sabihin niya, pumunta tayo sa Spirit Overarching Heaven. Ang Spirit Overarching Heaven ang orihinal na Devata realm na inakyat ni Alvin mula sa makamundong kaharian. Siya ang gumugol ng pinakamaraming oras sa Spirit Overarching Heaven. Pagkatapos makarating sa Spirit Overarching Heaven, nagtungo si Alvin sa teritoryo ng Profound Nether Mansion sa Southern Heaven Territory. Katulad noong nasa Jade Emperor Heaven siya, nagpadala si Alvin ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga soul pearls na hawak niya. Dapat kong bisitahin ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion sa Profound Nether Mansion habang naghihintay ako kung may tugon, naisip ni Alvin sa sarili. Tila walang nagbago sa Profound Nether Mansion. Natural na natuwa ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion nang makitang muli si Alvin. Nabigla siya nang malaman niya ang kasalukuyang lakas ni Alvin. Bagamat alam niyang lubos na may talento si Alvin, hindi niya inaasahan na malalampasan siya ni Alvin ng ganito kabilis. Pagkatapos magpaalam sa Imperial Tutor Pavilion ng Pavilion Master ng Profound Nether Mansion, nag-atubili sandali si Alvin bago nagpas siyang tumungo sa Boundless Heaven. Bago siya umalis, sinabi niya, Elder Hal, may mga alitan ako sa Heavenly Pool Palace. Natatakot ako na baka makita ako ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven bilang isang kaaway. Dapat ba nating hilingin kay Senior Edmund na samahan tayo roon? Hindi na kailangang sabihin pa, mas magiging panatag si Alvin kung sasamahan siya ni Edmund, ang makalangit na Savage Celestial Emperor, papunta sa walang hangganang langit. Bukod sa paghahanap sa kanyang pamilya at mga kaibigan, gusto rin niyang pumunta sa Heavenly Pool Palace upang humingi ng tawad sa kanyang guro, si Sultan, at sa kanyang mga nakatatandang kapatid. 3,380. Hindi na kailangan, naniningkit ang mga mata ni Elder Hal at bahagyang ngumiti bago niya sinabi, bagamat hindi ko pa nakikilala ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace Master dati, nakilala ko na ang Heavenly Emperor of Boundless nang bumalik ang ating Panginoong Heavenly Emperor mula sa Azrael. Ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven at iba pang mga Heavenly Emperor ay dumating upang batiin ang ating Panginoong Heavenly Emperor pagkatapos niyang bumalik at mabawi ang kanyang trono. May bahid ng paghamak ang makikita sa kanyang mga mata habang patuloy niyang sinasabi, ang mga Heavenly Emperor na dumating upang batiin ang ating Panginoong Heavenly Emperor ay medyo pangkaraniwan. Ang malalakas na Heavenly Emperor ay hindi sumipot at pinapanto lamang ang kanilang mga nasasakupan upang batiin ang ating Panginoong Heavenly Emperor. Ang mas mahihinang Heaven Emperor ay personal na magpapakita dahil gusto nilang makakuha ng pabor sa ating Panginoong Heavenly Emperor. Hindi ko akalain na ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven ay may lakas ng loob na subukang saktan ka.
Gumaan ang pakiramdam ni Alvin matapos marinig ang mga salita ni Elder Hal. Dahil dito, mas lalo niyang naramdaman kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Berting para sa ibang mga Heavenly Emperor na personal na pumunta sa Solitary Destructive Heaven para lamang makakuha ng pabor mula sa kanya. Kung ganoon nga, tara na. Sina Alvin at Elder Hal ay inilipat sa isang lugar sa Boundless Heaven Territory malapit sa Heavenly Pool Palace. Pagdating niya, nagpadala agad siya ng mga mensahe gamit ang Soul Pearls. Alvin. Nang dumating si Alvin sa pasukan ng ari-arian ng Heavenly Pool Palace, agad siyang nakilala ng mga nagpapatrulyang Elder at Disciples. Tutal, sumikat si Alvin matapos ang kanyang pagtatanghal sa Prodigy Arena. Magalang na sinabi ni Alvin, nandito ako para bisitahin ang aking guro, si Sultan, ang emperador ng langit sa Luntiang Prairie. Ang grupo ng mga nagpapatrulyang Elder at disipulo ay tumingin kay Alvin ng may takot dahil narinig nila ang kanyang ginawa. Hindi lamang pinalaya ni Alvin ang mga bilanggo sa Thousand Chains Prison, kundi sinaktan din niya si Zenaida, ang walang-awang Celestial Emperor. Dahil dito, alam nilang wala silang laban kay Alvin at hindi nila ito mapipigilan sa pagpasok sa estate. Nang makita ang takot sa mga mukha ng mga matatanda at mga disipulo, sinabi niya, huwag kayong mag-alala. Wala akong masamang balak. Pumunta lang talaga ako para bisitahin ang aking guro. Kasunod nito, dinala niya si Elder Hal sa cultivation ground ni Sultan. Pagkaalis ni Alvin, nagpalitan ng tingin ang mga nagpapatrulyang Elder at mga disipulo at nakita ang takot sa mga mata ng isa't isa. Maya-maya, nagsimula silang mag-usap ng masigasig. Bakit bumalik si Alvin? Sinasabing nakatakas si Alvin ng panahong iyon dahil nakialam ang Grand Elder ng angkan ng Dragon, ang Fragmentary Element Emperor, si Gio. Kung hindi, hindi sana siya makakatakas. Hindi lang galit na galit ang ating Palace Master, pero narinig kong galit na galit din ang ating Lord Heavenly Emperor of the Boundless Heaven. Sayang, wala nang magagawa ang Lord Heavenly Emperor laban kay Gio. Hindi ba dapat ay iniiwasan niya ang lugar na ito na parang salot? Hindi lang siya may lakas ng loob na bumalik sa walang hangganang langit, kundi naglakas loob pa siyang pumunta sa palasyo ng langit na may langit. Mayroon ba siyang hiling na mamatay? Sa palagay ko ay hindi. Hindi naman siya hanggal na tao. Sino kaya ang matandang lalaking sumama sa kanya? Hindi kaya ito ang dakilang matatanda ng angkan ng mga dragon? Nakakatawa yan. Sa tingin mo ba talaga ay posible para sa marangal na Grand Elder ng angkan ng dragon na sumunod sa kanya na parang isang nasasakupan? Habang nag-uusap sila, ang pinuno ng grupo, isang elder ng Heavenly Pool Palace, ay nagpadala ng mensahe kay Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Kasunod nito, sinabi niya na ipaalam ko na sa ating Palace Master ang tungkol sa bagay na ito. Ang susunod na mangyayari ay walang kinalaman sa atin. Lahat kayo, bumalik na sa inyong mga tungkulin. Sa oras na ito, sa wakas ay nakarating na si Alvin sa cultivation ground ni Sultan. Guro. Bahagyang nagulat si Sultan nang makita niya si Alvin. Gayunpaman, biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. Alvin, bakit ka bumalik? Dahil pinalaya ni Alvin ang mga bilanggo at ang mga tinaguriang Celestial Emperor mula sa Thousand Chains Prison, hindi lamang ang Heavenly Pool Palace ang kanyang napinsala, kundi pati na rin ang Heavenly Palace of the Boundless Heaven. Paano mag-aalala si Sultan kung si Alvin ay bumalik na sa loob ng wala pang 100 taon? Hindi ba siya takot sa kamatayan? Guru, binisita ko kayo ng aking mga senior. Nagpadala na ako ng mensahe sa kanila para imbitahan sila. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari kanina, humihingi ng paumanhin si Alvin. Hindi ko kailangan ng paumanhin mo. Bilisan mo at umalis ka na ngayon din. Kung hindi, mahuhuli na ang lahat pagdating ng Palace Master at ng iba pa, naiinip na sabi ni Sultan. Natural lang na natuwa siyang makita si Alvin, ngunit alam niyang hindi ligtas si Alvin dito matapos niyang saktan ang Heavenly Pool Palace noon. Hanggat hindi pa sapat ang lakas ni Alvin, mas makabubuting huwag na siyang bumalik. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Sultan. Swoosh! 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 Umalangaw-ngaw sa ere ang mga tunog ng pag-ungol ng hangin habang 6 na figure ang lumilipad mula sa iba't ibang direksyon.
Pinakamatandang ate, pangalawang senior brother, pangatlong senior sister, pang-apat na senior sister, panglimang senior brother, pang-anim na senior brother, mabilis na bati ni Alvin sa kanyang mga nakatatanda. Si Yana, ang panganay na nakatatandang kapatid ni Alvin, ang nangunguna. Ang kanyang pangatlong nakatatandang kapatid, si Melinda, at ang kanyang pang-anim na nakatatandang kapatid, si Hongfei, ay nakatayo sa likuran niya. Pareho silang commandant kay Alvin ng may kahulugan. Malinaw na hindi nila siya sinisisi sa nangyari. Si Benjin, ang pangalawang nakatatandang kapatid ni Alvin, ay malamig at matamlay gaya ng dati. Gayunpaman, bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang mga labi at naging isang mahinang ngiti habang nakatingin kay Alvin at bahagyang tumango. Samantala, sina Willa at Finley, ang kanyang pang-apat na nakatatandang ate at panglimang nakatatandang kuya, ay ngumiti sa kanya. Tanging siya na lamang ang tumingin kay Alvin ng may bahid ng puot. Ngumisi siya at sinabing, "Nako, bumalik na rin sa wakas ang ating nakababatang kapatid." "Pasensya na, pinakamatandang ate," paumanhin ni Alvin na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Noong panahong iyon, habang sinusubukan ni Alvin na tumakas, alam niyang sinusubukan siyang tulungan ni Yana na makatakas sa kabila ng masasakit na salita nito. Alam niyang mapapahamak ito dahil sa pagtulong sa kanya at natural lamang na makaramdam siya ng utang na loob dito. "Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo?" Seryosong sabi ni Yana habang nanlilisik ang mga mata, "Hindi ba't sinabi kong personal kitang ipapadala sa Thousand Chains Prison kapag nakita kitang muli? Naniwala ka ba sa mga sinabi ko? Bibigyan kita ng 3 hininga para makaalis sa aking paningin at makaalis sa Heavenly Pool Palace. Kung hindi, arestuhin kita at ipapadala kita agad sa Thousand Chains Prison." Pagkatapos magsalita ni Yana, sunod-sunod na nagsalita ang mga nakatatanda ni Alvin. "Little junior brother, umalis ka na agad. Huli na ang lahat pagdating ng Palace Master. Little junior brother, umalis ka na. Huwag mong intindihin ng mali ang panganay na senior sister. Iniisip lang niya ang kaligtasan mo. Little junior brother, kung gusto mo kaming makilala, pwede ka sanang nagpadala ng mensahe. Magkikita sana kami sa labas ng Heavenly Pool Palace. Hindi mo dapat isugal ang buhay mo papunta rito." Naantig si Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ng kanyang mga nakatatanda. Nangakmang sasabihin na ni Alvin na hindi siya natatakot sa Palace Master ng Heavenly Pool Palace, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin na nagpagulo sa kanyang isipan. "Alvin! Zenaida!" Agad na nakilala ni Alvin ang boses ni Zenaida. Humakbang pawarap si Yana at malamig na sinabi kay Alvin, "Tara na." "Yana, hindi siya makakaalis ngayon." Isang walang pakialam na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Hindi lamang si Zenaida ang dumating, kundi maging si Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, ay dumating. Bukod dito, lahat ng mga may titulong Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace maliban kay Jolan, ang Howling Heaven Celestial Emperor, ay naruroon. Pagkatapos umalis ng Grand Elder ng Angkan ng Dragon, nanatili si Jolan sa Heavenly Pool Palace ng maikling panahon bago siya tuluyang umalis sa Boundless Heaven at bumalik sa Jade Emperor Heaven kasama ang kanyang direktang disipulo, si Santino. Mabagsik na sinabi ni Charles, ang Martial Dragon Celestial Emperor, "Alvin, tiyak na gusto mo nang mamatay para makabalik ka rito. Dahil nakabalik ka na, dapat ay dito ka na lang manatili magpakailanman." Bagamat nanatiling tahimik ang iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor, tiningnan nila si Alvin na parang isang patay na naglalakad. Dati, nang makalaya ang mga tinaguriang Celestial Emperor na si Alvin mula sa pagtakas sa bilangguan sa harap ng kanilang mga mata, nakaramdam sila ng kahihiyan. Wala silang magagawa dahil nakialam ang Grand Elder ng Angkan ng Dragon. Gayunpaman, dahil hindi nila pinanggahasan na pukawin ang Grand Elder ng Angkan ng Dragon, ang lahat ng kanilang galit ay nakatuon kay Alvin. Ngayong nakabalik na siya sa Heavenly Pool Palace, paano nila bibitawan ang pagkakataong ito upang mailabas ang kanilang galit? Mukhang nandito na ang lahat. Ngumiti si Alvin habang nililibot ang tingin kay Darwin at sa iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor. 3,381.
Bukod kay Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, ang Cloud Zither Celestial Emperor at ang Cold Gloom Celestial Emperor ay medyo kalmado kumpara sa iba na nakatitig ng galit kay Alvin. Totoo ito lalo na para kay Zenaida, ang walang awang Celestial Emperor, at ang Profound Heaven Celestial Emperor. Mukhang sabik na silang durugan si Alvin. Palace Master. Humakbang si Sultan, pinoprotektahan si Alvin, at tiningnan ang Heavenly Pool Palace Master na si Darwin. Sinabi niya habang kumikislap ang kanyang mga mata, wala akong masasabi tungkol sa kanyang alitan sa Heavenly Pool Palace. Gayunpaman, narito si Alvin para bisitahin ako ngayon kaya hindi ko kayang panoorin habang inaatake ninyo siyang lahat. Kapag umalis na siya, magagawa ninyo ang anumang gusto ninyo sa kanya. Nabigla si Alvin sa determinasyon ni Sultan na protektahan siya kahit na malinaw na mas marami ang mga kalaban ni Sultan. Sultan. Tinitigan ng masama ng walang awang emperador ng langit na si Zenaida si Sultan at mahinang sinabi, hindi lang niya pinatay ang anak ko, pinalaya pa niya ang mga bilanggo, kabilang ang mga tinaguriang emperador ng langit, mula sa bilangguan ng libo-libong kadena. Ngunit, iginigiit mo pa rin siyang protektahan. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, umangat ang mga labi ni Zenaida at naging isang mapanghamak na ngiti. Tutal, kahit ipilit ni Sultan na protektahan si Alvin, wala itong silbi. Tutal, hinding-hindi hahayaan ni Darwin na makatakas si Alvin. Sultan. Malamig na tiningnan ng malalim na langit na emperador ng mga langit si Sultan. Mukhang malalim ang iyong mga gapos. Sa kasamaang palad, hindi siya mabubuhay ngayon. Kung mamajitin ka, kikilos ako laban sa iyo. Tingnan natin kung lumakas ang iyong lakas. Sultan, mas mabuting huwag kang makialam sa bagay na ito. Sultan, huwag kang magkamali. Nagbabala ang Martial Dragon Celestial Emperor at ang Misty Wave Celestial Emperor kay Sultan. Yana, si Darwin, na nakatayo sa malayo, ay tumingin kay Yana at sinabing, mas mabuting pigilan mo ang iyong ama na magkamali. Ang grupo ng mga tinaguriang Celestial Emperor ay itinoon ang kanilang tingin kay Yana. Dahil ang kanyang lakas ay maihahambing kay Darwin, natural na mahalaga sa kanila ang kanyang opinyon. Ang malalakas ay palaging iginagalang. Dahil sa kanyang lakas sa murang edad, sandali na lamang bago niya malampasan si Darwin na kasalukuyang pinakamalakas sa Heavenly Pool Palace. Swoosh! 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 Bago pa man makasagot si Yana kay Darwin, ang kanyang mga nakababata ay lumapit kay Sultan at pinoprotektahan si Alvin. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang nanunood. Bagamat unang beses palang nakilala ni Elder Hal si Sultan at ang kanyang mga estudyante, puno siya ng paggalang sa kanila. Lumingon si Melinda kay Yana at pilyong sinabi, pinakamatandang ate, susundin namin ang iyong pangunguna. Bahagyang ngumiti si Yana habang pumipila kasama ang kanyang mga nakababata. Malinaw na sinagot nito ang tanong ni Darwin. Hindi siya tatayo at manood habang inaatake nila si Alvin. Nakakatawa. Dumilim ang ekspresyon ni Zenaida. Nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Maestro ng palasyo, tingnan mo ang grupong ito ng mga walang utang na loob. Dahil determinado silang protektahan si Alvin, dapat natin silang patayin lahat. Yana, dala ng iyong likas na talento, mayroon kang magandang kinabukasan. Handa ka bang kalabanan ang Heavenly Pool Palace dahil sa isang traidor? Bahagyang takot ang makikita sa Profound Heaven Celestial Emperor habang nakatingin kay Yana. Hindi siya natatakot kay Sultan, ngunit hindi rin ito masasabi para kay Yana na nalampasan na siya ilang taon na ang nakalilipas. Sa isang one-on-one na laban, madali niya itong matatalo. Yana. Sa sandaling ito, ang Cold Gloom Celestial Emperor at ang Cloud Zither Celestial Emperor na nanatiling tahimik sa lahat ng oras na ito ay nagsalita upang pigilan si Yana. Nasaksihan nila ang kanyang paglaki at ayaw nilang sayangin niya ang kanyang magandang kinabukasan. Gusto nilang makita kung hanggang saan siya makakarating at ayaw nilang makita siyang mapunta sa maling landas. Wala akong pakialam kung traidor siya o hindi, walang pakialam na sabi ni Yana sa lahat ng nasa Heavenly Pool Palace na tinaguri ang Celestial Emperors, ang alam ko lang ay pumunta sa atin ang aking little junior brother para humingi ng tawad ngayon. Sino mang gustong manakit sa kanya ay kailangang dumaan sa akin.
Pagkatapos niyang magsalita, isang kulay abong enerhiya ang lumitaw sa kanyang kamay bago ito nag-iba at naging isang makapal na kadena na ilang metro ang haba. Tila walang bigat ang makapal na kadena nang hawakan niya ito. Yana. Dahil sa iyong talento, plinano kitang italaga bilang susunod na Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Kung aalis ka ngayon, ipinapangako kong bababa ako sa pwesto pagkatapos ng 10,000 taon at ibibigay ko sa iyo ang aking posisyon. Nabigla sina Alvin, Sultan, at ang grupo ng mga tinaguriang Celestial Emperor sa mga sinabi ni Darwin. Hindi nila inaasahan ito. Pag-isipan mong mabuti ito, dagdag ni Darwin, isang maliit na pagkakamali lang ang maaaring makasira sa lahat. May magandang kinabukasan kang naghihintay para sa iyo. Bakit mo pa ito itatapon? Alam kong ang posisyon ng Palace Master ng Heavenly Pool Palace Master ay maaaring hindi kaakit-akit para sa iyo, ngunit may potensyal kang maging isang Heavenly Emperor. Maestro ng palasyo, pakawalan mo si Alvin, sabi ni Yana, halatang hindi na-impluwensyahan ng mga salita ni Darwin. Mas lalong naging komplikado ang tingin ni Alvin. Minsan pa lang niya nakilala ang kanyang Yana, ngunit handa itong isugal ang kanyang kinabukasan para sa kanya. Tinanong niya si Elder Hal sa pamamagitan ng voice transmission, Elder Hal, ibunyag na lang natin ang ating mga pagkakakilanlan ngayon. Walang saysay ang pag-aaksaya ng oras sa kanila. Dumilim ang ekspresyon ni Darwin, halatang nagalit sa mga sinabi ni Yana. Yana, binaliwala mo ang kabaitan na ipinakita ko sa iyo kaya huwag mo kaming sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Pagkatapos niyang magsalita, ang Celestial Origin Energies ng mga tinaguriang Celestial Emperors ng Heavenly Pool Palace ay agad na lumabas sa kanilang mga katawan. Ngayon ay papatayin ng Heavenly Pool Palace si Sultan at lahat ng kanyang mga disipulo. Walang pakialam na utos ni Darwin. Opo, guru ng palasyo. Ang grupo ng mga pinamagatang Celestial Emperor ay naghiwalay at pinalibutan si Alvin at ang iba pa. Elder Hal. Sigaw ni Alvin. Kasabay nito, biglang sumiklab ang kanyang Celestial Origin Energy at isang kulay abong enerhiya ang bumalot sa kanya habang lumilitaw ang mga bitek sa paligid niya. Hindi namin ibubunyag ang aming mga pagkakakilanlan hanggat hindi dumarating ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Sabi ni Elder Hal bago siya pumailang lang sa ere. Kumaway sa ere ang dulo ng kanyang mahahabang pulang robo habang nagliliyab ang apoy sa paligid niya. Ang enerhiya ni Elder Hal. Natuklasan ni Alvin na ang Celestial Origin Energy ni Elder Hal na pinalakas ng batas ng apoy ay mas mainit kaysa sa karaniwan. Maaari kayang dahil ito sa tunay na anyo nito bilang isang three-legged golden crow. Ang three-legged golden crow ay nagtataglay ng enerhiyang solar. Noong nasa makamundong mundo pa lamang, ibinigay na ni Elder Hal ang ilan sa enerhiyang ito sa kanya. Gayunpaman, wala ito kumpara sa enerhiyang solar na kasalukuyang inilalabas ni Elder Hal. Tumingin si Elder Hal kay Zenaida habang itinataas ang kamay, gusto mong patayin ang aking young master. Boom! Isang nagliliyab na 7 paatang na pagoda ang lumipad mula sa kamay ni Elder Hal at lumutang sa ibabaw ng ulo ni Zenaida. Mamatay ka! Sigaw ni Elder Hal. Ang apoy mula sa 7 antas na pagoda ay tumaas ng mataas. Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, ang apoy ay bumagsak kay Zenaida ng matindi bago pa man siya makapag-react. Dali-dali niyang inilabas ang kanyang celestial weapon upang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang mga depensa ay agad na nasira ng apoy. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa ere habang lalong binabasag ng 7th tier ang mga depensa ni Zenaida. Mag-ingat ka! Sigaw ni Darwin para bigyan ng babala si Zenaida. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng kanyang mukha habang pinapanood ang nangyayari. Walang umasa na ang matandang lalaking sumusunod kay Alvin na parang isang nasasakupan ay mas malakas kaysa kay Zenaida. 3,382. Zenaida. Sigaw ng Profound Heaven Celestial Emperor. Nakatayo siya malapit kay Zenaida sa sandaling ito. Bukod doon, isa rin siya sa iilang may titulong Celestial Emperor na naroon at karoon ng pagkakataong tulungan siya. Isang nakasisilaw na sinag ng espada ang lumitaw at binalot siya bago siya sumugod patungo sa 7 antas na pagoda. Putok!
Sa sandaling iyon, gumalaw sina Darwin at ang iba pa, biglang gumalaw ang 7 antas na pagoda upang harapin ang atake ng Profound Heaven Celestial Emperor. Putok. Matapos hamupa ang isang nakamamatay na pagsabog, isang nakakatakot na eksena ang lumitaw sa paningin ng lahat. Pinanood nila ang pagbaba ng 7 antas na pagoda, na tuluyang nagpawalang bisa sa enerhiya ng Profound Heaven Celestial Emperor, bago ito bumagsak sa kanyang ulo. Kasabay noon, sumabog ang kanyang katawan na parang pakwan na nahulog mula sa taas na 10,000 metro. Bukod sa kaunting dugo, maging ang mga labi ng kanyang damit ay hindi na makita. Ang tanging natitira na lamang ay ang kanyang spatial ring at ang kanyang celestial sword na pinasabog sa malayo. Ganoon na lang, hindi kasama si Yana, ang Profound Heaven Celestial Emperor, na ang lakas ay pangalawa lamang kay Darwin sa Heavenly Pool Palace, ay namatay. Bagamat ang lakas ng Cold Gloom Celestial Emperor ay maihahambing sa kanya, ang Cold Gloom Celestial Emperor ay dalubhasa sa mga palihim na pag-atake. Sa makatuwid, sa isang direktang paghaharap, ang Cold Gloom Celestial Emperor ay maaaring hindi makalaban sa kanya. Natulala si Zenaida. Hindi niya inaasahan na ang matandang nakapula ay magiging ganito kalakas. Alam niyang wala siyang pag-asa laban sa ganoong kalakas. Habang pinapanood niya ang pagoda na bumabalik sa kanya, isa na lang ang natitira sa kanyang isipan, tanging si Darwin lamang ang makagliligtas sa kanya mula sa matandang nakapula. Sumigaw siya, "Maestro ng palasyo, iligtas mo ako. Tigilan mo ang kamay mo." Ang pagkamatay ng Profound Heaven Celestial Emperor ay nagbigay kay Darwin ng oras para lumapit kay Zenaida. Kung tungkol naman sa isa pang may titulong Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace, hindi sila basta-basta gumawa ng hakbang. Tutal, pinatay ng matandang nakapulang damit ang Profound Heaven Celestial Emperor na mas malakas kaysa sa kanila. Malamang na walang saysay kahit gumawa pa sila ng hakbang. Marahil, may pagkakataon pa sana sila kung nagtulungan silang lahat. Gayunpaman, ang pagkamatay ng Profound Heaven Celestial Emperor ay labis na ikinagulat nila kaya't natakot silang gumawa ng hakbang, takot na maging katulad ng Profound Heaven Celestial Emperor. Sus Mariosep. Tunay ngang karapat-dapat si Darwin sa kanyang titulo bilang pinakamalakas na tao sa Heaven Pool Palace. Kahit na ang lakas ni Yana ay hindi mas mababa sa kanya, hindi nito nabawasan ang kanyang lakas. Habang naghahanda si Darwin na sumugod, isang espada ang biglang lumipad mula sa ikalawang palapag ng pagoda. Ang aura ng espada ay tumatagos patungo kay Darwin. Ito ang Jasper Celestial Sword. Bahagyang nakaramdam ng emosyon si Alvin nang makita niyang muli ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at ang Jasper Celestial Sword kahit na mas mababa ang mga ito kaysa sa kanyang 7 Orifices Exquisite Sword. Maraming alaala mula sa Saint Province Realm ang kumislap sa isipan ni Alvin habang tinitingnan niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda na sumama sa kanya ng mahabang panahon sa mundo. Nariyan din si Elder Hal na itinuring niyang parang sang elder. Labis siyang nalungkot noong una nang akala niya ay namatay na si Elder Hal. Paano siya hindi magiging emosyonal nang makita niyang lumalaban muli si Elder Hal gamit ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at ang Jasper Celestial Sword? Sus Mariosep. Dahil sa biglaang paglitaw ng Jasper Celestial Sword, napilitan si Darwin na huminto kahit na ang espada ay hindi naman nagbabanta sa kanyang buhay. Gayunpaman, maaari pa rin itong malubhang makapinsala sa kanya. Ang maikling pagkaantala na ito ang pumihil sa kanya sa pagtulong kay Zenaida sa tamang oras. Naghahanap ng kamatayan. Bilang pinakamalakas na tao sa Heavenly Pool Palace, kung sakaling magkaroon siya ng matinding pinsala, tiyak na hindi magiging pabor sa kanila ang sitwasyon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, haharanggan niya sana ang pag-atake kay Zenaida. Gayunpaman, hindi niya ito kayang gawin ngayon. Hindi man lang siya nagatubili habang pinapanood ang pagbagsak ng 7 Treasures Exquisite Pagoda kay Zenaida. Hindi. Sigaw ni Zenaida. Ang boses niya ay puno ng pag-aatubili. Ang kanyang katapusan ay katulad ng sa Profound Heaven Celestial Emperor. Sa sandaling ito ay kasing tahimik ng isang sementeryo. Sa isang kisap mata lamang, 2 may titulong Celestial Emperor ang namatay. Bukod dito, ang mga may titulong Celestial Emperor na ito ay itinuturing na isa sa mga mas malakas sa Heavenly Pool Palace.
Sa sandaling ito, malungkot ang ekspresyon ni Darwin habang tinatanong si Elder Hal, "Sino ka, Senior?" "Hindi ka karapat-dapat na makilala kung sino ako, walang pakialam," na sabi ni Elder Hal. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Darwin sa isang iglap. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Batay sa kanyang nakita, wala siyang laban sa matandang lalaki. Mapapahiya lang siya kung gagawa siya ng hakbang ngayon. Sa katunayan, hindi siya sigurado kung matatalo niya ang matandang lalaking nakapula kahit na makipagtulungan siya sa iba. Bukod dito, hindi pa nakakagawa ng hakbang sina Sultan at ang kanyang anak na babae. Kailangan din niyang isaalang-alang ang mag-amang babae. Sa huli, malungkot na sinabi ni Darwin, "Senior, hindi ba sa tingin mo ay masyadong bastos ang mga sinabi mo? Ipinapalagay kong hindi mo alam na ang lolo ko sa ina ay ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven." Tumawa ng mahina si Elder Hal kay Darwin at sinabing may paghamak, "Iyon lang ang dahilan kung bakit ka pabuhay. Huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay hindi kita kayang patayin kanina. Ikaw." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Darwin habang nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi niya inaasahan na malalaman ng nakapulang kalaban ang kanyang pagkakakilanlan. Kung gayon, ano ang ibig sabihin na nang-ahas pa rin ang matandang lalaki na tulungan si Alvin? Maaari kayang hindi alam ng matandang lalaki na sinaktan lang ni Alvin ang Heavenly Pool Palace dati, kundi sinaktan din niya ang kanyang lolo. Gayunpaman, mabilis na kumalma si Darwin nang maalala niyang nagpadala na siya ng mensahe sa kanyang lolo at papunta na ang kanyang lolo. Tingnan natin kung maglalakas loob pa rin ang matandang ito na umakto ng mayabang pagdating ng lolo. Kahit malakas siya, ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa kay lolo. Gulat na tanong ni Hong Fei, "Little junior brother, sino siya?" "Dahil tahimik siyang nakatayo sa likuran mo, inakala kong siya ang iyong katulong." Gayunpaman, ang kanyang lakas ay masyadong nakakatakot para maging isang katulong lamang, tama ba? Sa katunayan, mas malakas pa siya kaysa sa Palace Master. Kasunod nito, ilan sa kanyang mga nakatatanda ay nagtanong din ng parehong mga tanong. Idinagdag pa ni Melinda na inihanda na niya ang kanyang sarili para sa kamatayan kanina. Maging sina Sultan at Yana ay gulat na tumingin kay Elder Hal. Sa sandaling ito, seryosong sinabi ni Darwin, "Senior, malapit nang dumating ang lolo ko. Ipinapayo ko sa iyo na huwag kang makialam dito at ibigay mo siya. Huwag mong sabihin gagawin mong kaaway ang lolo ko para sa isang batang tulad niya. Hindi ko alam kung alam mo. Hindi lang nasaktan ng batang ito ang Heavenly Pool Palace, kundi nasaktan din niya ang lolo ko. Pinalaya niya ang isang taong personal na ikinulong ng lolo ko, na naging dahilan para magalit ang lolo ko. Sa katunayan, malamang na gustong patayin ng lolo ko ang batang iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Malinaw na sinusubukan niyang takutin si Elder Hal gamit ang kanyang lolo." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Sultan at Yana nang marinig ang mga sinabi ni Darwin. Hinimok ng dalawa si Alvin na umalis gamit ang voice transmission, sa takot na hindi niya ito magagawa kapag dumating na ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. "Huwag kang mag-alala, guro. Pinakamatandang ate, mabuti na lang at darating na siya. Sa wakas ay maaayos ko na ang bagay na ito ng tuluyan. Tutulungan din kitang alisin ang nakatagong panganib sa paligid mo." Kahit hindi sigurado si Alvin sa kanyang tagumpay, hindi pa rin siya aalis. Tutal, kung aalis siya, masasangkot niya ang mag-ama at ang kanyang mga nakatatanda. Sa kabila ng tugon ni Alvin at ng kanyang malinaw na determinasyon na manatili, paulit-ulit na hinimok ni Sultan si Alvin na umalis. Kung tungkol naman kay Yana, tiningnan niya ito ng may pagmamasid. May kutob siyang may nakatago itong kakaibang kakayahan. Tutal, malinaw naman sa kanya na punong-puno ito ng kumpiyansa. Iniisip lang niya kung ano ang pinagmumula ng kumpiyansa nito. Tutal, ang taong makakaharap niya ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Kasabay nito, ipinadala ng iba pang mga senior ni Alvin ang kanyang voice transmissions, hinihimok siyang umalis din. 3,383. Ang pangalan ng Heavenly Boundless Heaven ay Hensley Hunts. Sa kabila ng kanyang pangalang parang pambabae, medyo lalaki siya. Sa simula, isa siyang cultivator na walang sekta.
Bukod sa kanyang mga kakayahan, ang kanyang mga kasalukuyang tagumpay ay maiuugnay din sa swerte. Marami na siyang naranasang hindi inaasahang pangyayari na nagbigay daan sa kanya upang maabot ang kanyang kasalukuyang taas. Gayunpaman, ang kanyang likas na talento ay hindi mataas, at halos imposible para sa kanya na umunlad pa. Sa makatuwid, kadalasan ay madalas siyang bumibisita sa ibang mga Heavenly Emperor upang bumuo ng mabubuting relasyon. Umaasa siyang gagamitin ang mga koneksyon upang takutin ang iba at pigilan sila sa pag-iisip na agawin ang kanyang posisyon. Bumalik na ba si Alvin? Natural na nagalit si Hensley nang ipaalam sa kanya ng kanyang apo na si Alvin, na nagpakawala sa isang tinaguriang Celestial Emperor na kanyang nabihag noon, ay bumalik na sa Heavenly Pool Palace sa Boundless Heaven. Bagamat wala siyang masyadong pakialam sa bilanggo, ang ginawa ni Alvin ay katumbas ng paghamon sa kanyang dignidad. Nakalulungkot na si Gio, ang Grand Elder ng Dragon Clan, ay nakialam, at pagdating niya, nakatakas na si Alvin. Kung si Gio ay Grand Elder lamang ng Dragon Clan, ibinuhos niya ang kanyang pagkadismaya kay Gio at binugbog si Gio kahit hindi niya mapatay si Gio. Tutal, bukod sa pagiging Grand Elder ng Dragon Clan, si Gio ay direktang inapo rin ng isang Heavenly Emperor ng Devata Realm. Higit sa lahat, ang Heavenly Emperor na iyon ay mas malakas kaysa sa kanya, at masusing binuo rin niya ang isang magandang relasyon sa Heavenly Emperor na iyon. Dahil dito, hindi siya nang ahas na makipagtalo kay Gio. Habang lumilipad siya patungo sa Heavenly Pool Palace, bumulong si Hensley sa sarili, dati, tinulungan ka ni Gio. Tingnan natin kung sino ang tutulong sa iyo ngayong wala na si Gio. Dati nang nababagabag si Hensley sa kawalan niya ng kakayahang kumilos. Ngayong nalaman niyang bumalik na si Alvin sa Heavenly Pool Palace kasama ang isang katulong na mas malakas kaysa sa kanyang apo, sabik na siyang magmadaling lumapit upang makipag-ayos. Paano kung mayroon kang katulong na mas malakas kaysa sa apo ko? Kaya ba niya akong kalabanan? Nakangising sabi ni Hensley. Bagamat nasa pinakamababa ang ranggo ni Hensley sa lahat ng mga emperador sa langit ng 81 Devata Realms, may kumpiyansa pa rin siyang makakaharap ang isang may titulong emperador sa langit. Kung tutuusin, siya pa rin ang emperador sa langit ng isang Devata Realm kahit ano pa man ang mangyari. Sa pangkalahatan, ang mga emperador sa langit ay mas nakahihigit sa mga may titulong emperador sa langit. Kahit na kumpara sa pinakamalakas na may titulong emperador sa langit, may kalamangan pa rin ang isang emperador sa langit. Di nagtagal, lumitaw sa kanyang harapan ang Heavenly Pool Palace. Sa nakalipas na milenyo, ito ang kanyang pangalawang pagbisita sa Heavenly Pool Palace. Katulad ng kanyang unang pagbisita, ang kanyang pangalawang pagbisita ay dahil din kay Alvin. Sa palasyo ng Langgoyan sa langit. Bukod kay Yana, naramdaman ng lahat na masyadong matigas ang ulo ni Alvin para sa sarili niyang kapakanan. Sa kanilang palagay, kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong tumakas ngayon, hindi na siya makakatakas kahit na gustuhin pa niya kapag dumating na ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Sa loob ng palasyo ng Langgoyan sa langit. Kahit ilang beses pa nila siyang pilitin o pakiusapan, nanatiling matatag si Alvin sa kanyang desisyon na manatili. Ang tanging ginawa niya ay sinabihan silang huwag mag-alala. Gayunpaman, paano madaling mapapawi ang kanilang mga alalahanin. Gayunpaman, maaari silang tumayo at manood ng may pagkabalisa. Sa pagkakataong ito, tumangala si Elder Hal at bumulong, nandito siya. Pagkarinig pa lang ng boses ni Elder Hal, isang figure ang lumitaw sa langit. Isa itong matandang lalaki na nakasuot ng mahabang damit na kulay pilak. Katamtaman ng taas ng matandang lalaki, at mahaba ang buhok na nakalawit sa kanyang likod. Ginto ang mga palamuti ng kanyang pinong pilak na damit. Napakaganda ng damit. Sa kabila ng kanyang puting buhok at kilay, ang kanyang mukha na medyo kamukha ng isang pantas ay mukhang nasa edad 40 o 50 taong gulang. Pagbati, Lolo. Agad na sigaw ni Darwin at yumuko ng may paggalang pagkakita ni Hensley. Sumunod naman ang mga tinaguriang Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace at yumuko habang magalang na binabati si Hensley, pagbati, Panginoong Heavenly Emperor. Dalawang tao ang nakatayo malapit sa likuran ni Hensley, isang matandang lalaki at isang matandang babae. Nakatayo silang tuwid ang likod na parang mga tagapaglingkod sa palasyo.
Ang dalawang ito ang pinakamalakas na tinaguriang Celestial Emperor sa palasyo ng langit na walang hanggan. Hindi na kailangang sabihin, ang kanilang parehong lakas ay nakahihigit sa lakas ni Darwin. Gayunpaman, kahit na magsanib puwersa sila, hindi pa rin sila kayang tapatan ni Hensley. Kaya ang pangalan ng Emperador ng Langit ng walang hangganang langit ay Hensley, ipinadala sa kanya ni Elder Hal ang isang voice transmission na nagpapakita ng pangalan ni Hensley. Panginoong Emperador sa Langit. Maging si Sultan ay yumuko at magalang na binati si Hensley. Kasunod ng kanyang mga yapak, yumuko ang iba pang mga disipulo ni Sultan at magalang na binati si Hensley. Si Yana na lang ang nakatayong hindi gumagalaw, walang ipinapakitang senyales ng pagsuko. Tapos na. Tapos na talaga ang little junior brother. Naisip ni Hongfei, ang ika-6 na senior brother ni Alvin sa sarili. Hindi niya maiwasang mainis dahil hindi sinunod ni Alvin ang kanilang payo. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi sinamantala ni Alvin ang pagkakataong tumakas kanina. Bukod doon, sina Sultan at ang iba pa niyang mga disipulo ay pawang may hindi magandang ekspresyon sa kanilang mga mukha sa sandaling ito. Ano ang maaari nilang gawin upang makatulong ngayong dumating na ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven, ang taong kumokontrol sa Boundless Heaven? Agad na nakita ni Hensley si Sultan. Malungkot niyang sinabi, ikinwento sa akin ni Feng Yo ang tungkol sa iyo. May balak ka bang pagtaksilan ng Heavenly Pool Palace? Kumislap ang kanyang mga mata na may hangering pumatay sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Umiling si Sultan. Sana ay ligtas na makaalis ang aking estudyante sa Heavenly Pool Palace. Malakas na tumawa si Hensley, dahilan para mamatla si Sultan. Pagkatapos, inilipat niya ang tingin kina Alvin at Elder Hal na nakatayo malapit sa kanya. Sa sandaling ito, humakbang ang Misty Wave Celestial Emperor at itinuro si Alvin. Panginoong Heavenly Emperor, siya si Alvin. Siya ang nagpalaya sa mga bilanggo sa Thousand Chains Prison. Kasunod nito, si Charles, ang Martial Dragon Celestial Emperor, ay sumingit, at pinaypayan ang apoy. Tama, siya ang nagpalaya sa mga bilanggo mula sa Thousand Chains Prison, kasama na si Joseph na personal mong banihag. Katumbas ito ng pagyurak sa iyong dignidad. Pakiusap, parusuhan mo siya at ang kanyang katulong. Katulad ni Charles, hindi rin nakalimutan ni Darwin na paandarin ang apoy. Lolo, alam niya na ikaw mismo ang nakabihag kay Joseph, pero wala siyang pakialam. Malinaw na wala man lang siyang kahit kaunting respeto sa iyo. Kanina, alam ni Darwin na hindi niya kayang harapin ang matandang nakapula. Gayunpaman, bumalik ang kanyang kumpiyansa ngayong dumating na ang kanyang lolo. Sa kanyang palagay, kahit 10 pa ang matandang nakapula, madali silang mapapatay ng kanyang ama. Panginoong Emperador sa Langit. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sultan, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mahina niyang sinabi, ang aking mga disipulo at ang senior na katabi ni Alvin ay hindi basta-basta kumilos. Huwag po kayong maniwala sa lahat ng kanilang sinabi. Kasunod nito, yumuko ang mga disipulo ni Sultan. Pakiusap po, Panginoong Emperador sa Langit. Sa kanilang palagay, walang duda na mamamatay ang kanilang nakababatang kapatid kung sakaling magpasya si Hensley na patayin siya. Sa sandaling ito, wala ni isa sa kanila ang nag-alala tungkol sa dahilan kung bakit iginiit ni Alvin na manatili sa Heavenly Pool Palace. Same time lamang silang nanalangin na sana ay hindi patayin ni Hensley ang kanilang nakababatang kapatid. Napunta ang atensyon ng lahat kay Hensley nang sabihin ni Elder Hal, Panginoon Hensley, nagkita tayong muli. Walang pakialam na tiningnan ni Elder Hal si Hensley. Sa kabila ng pagtawag kay Hensley gamit ang titulong Panginoon, wala pa ring respetong maririnig sa tono nito. Hindi na kailangang sabihin, bukod kay Alvin, lahat ay nagulat. Tila kilala ng matandang nakapulang damit si Hensley. Si Darwin, lalo na, ay nakaramdam ng isang nakakatakot na pakiramdam sa kanyang puso. Ikaw, Elder Hal. Gulat na bulalas ni Hensley habang nakatitig kay Elder Hal nang may pagtataka. Hindi ko inaasahan na maaalala pa rin ako ni Lord Hunts. Natutuwa ako. Walang pakialam na sabi ni Elder Hal. Tumawa si Hensley na parang ngayon lang siya nakilala ng isang matandang kaibigan. Elder Hal, paano mo nasabi ang mga bagay na iyon? Siyempre, naaalala kita.
Iniligtas mo ako mula sa kahihiyan noon, kung tutuusin. Nakaraan na ang lahat ng iyon. Umiling si Elder Hal. Lolo, kilala mo ba siya? Tanong ni Darwin habang bahagyang nanginginig ang boses. Lahat, kasama si Sultan at ang kanyang mga disipulo, ay lumingon kay Elder Hal, naghihintay sa kanyang sagot. Nakita nilang lahat kung gaano kagalang si Hensley kay Elder Hal. Para kay Sultan at sa kanyang mga disipulo, nakahinga sila ng maluwag nang makita nila ang pagiging magalang ni Hensley kay Elder Hal. Kasabay nito, nalaman nila na ang Elder Hal ang malamang na pinagmumulan ng tiwala ni Alvin. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, hindi lamang pala kaibigan si Hensley, kundi tila natulungan na rin ni Elder Hal si Hensley noon. 3,384 Ipinaliwanag ni Hensley, ang emperador ng langit na walang hanggan, kay Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Darwin, si Elder Hal ay nasasakupan ng emperador ng langit ng Solitary Destructive Heaven. Bagamat hindi siya isang titulong emperador ng langit, ang kanyang lakas ay halos kapantay ni Edmund, ang emperador ng langit na savage ng langit. Noong nakaraan, nang binisita ni Hensley si Berting sa Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven upang batiin si Berting sa pagbawi ng kanyang trono, nakilala niya roon ang ilang Heavenly Emperor na hindi maganda ang relasyon niya. Ang ilang Heavenly Emperor na iyon ang nagudyok sa kanya at muntik na siyang mapahamak. Noong panahong iyon, nakialam at tumulong si Elder Hal sa kanya. Bagamat mas mahina ang lakas ni Elder Hal kaysa sa lahat ng Heavenly Emperor, nasasakupan pa rin siya ni Berting. Matapos ang intervention ni Elder Hal, hindi na siya nagalit ng ilang Heavenly Emperor na iyon. Para sa isang taong nakarating sa mataas na antas na tulad niya, ang pagmamalaki at dignidad ang pinakamahalaga sa kanya. Sa makatuwid, nagpapasalamat siya kay Elder Hal. Ano? Isa siyang nasasakupan ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Ang mga tinaguriang Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace, kasama na ang kanilang Palace Master, si Darwin, ay natigilan ng marinig ang mga salita ni Hensley. Sa pamamagitan ni Darwin, alam nila kung gaano kalakas si Berting. Bagamat si Berting ay isa sa mga pinakabatang Heavenly Emperor, ang kanyang lakas ay matatag na nasa top 10. Sa katunayan, may posibilidad na ang kanyang lakas ay nasa top 5 din. Karamihan sa kanila ay nakaunawa ng mga makapangyarihang batas na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng ganap na kontrol sa kani-kanilang Devata realms. Bukod dito, pinaghihinalaan ng ilang tao na nakamit na niya ang pagiging Diyos. Kung totoo ito, ang kanyang lakas ay may lalagay sa top 3. Tutal, kakaunti lamang ang mga Heavenly Emperor na nakamit ang pagiging Diyos. Isa siyang Celestial Emperor mula sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Gayun din, nagulat si Sultan at ang kanyang mga disipulo nang marinig ang mga salita ni Hensley. Hindi nila inaasahan na ang matandang lalaking nakasunod kay Alvin na parang isang nasasakupan ay mapabilang sa puwersa ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Si Berting ay isang kilalang tao kahit sa 81 Heavenly Emperors. Ang kanyang reputasyon ay kumalat sa malayo. Kailan pa nakilala ng Little Junior Brother ang isang Celestial Emperor mula sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven? Naguguluhang tanong ni Hong Fei. Nagkibit balikat si Hong Mi. Hindi ko alam. Sa sandaling ito, si Hensley, ang emperador ng langit na walang hanggan, ay tumingin kay Elder Hal at nag-aalangan na sinabi, Elder Hal, si Alvin ay. Dati, sabik na sakta ni Hensley si Alvin dahil lang sa kahihiyan niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikilala ni Alvin si Elder Hal. Gayunpaman, sa kabila ng pakiramdam na may utang na loob siya kay Elder Hal, wala siyang balak na pakawalan si Alvin. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Tutal, ipinaalam sa kanya ni Darwin na sinusundan ni Elder Hal si Alvin na parang isang nasasakupan. Marahil, ang ganitong karangalan ay dapat lamang para kay Berting, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Bukod dito, kahit si Edmund, ang Heavenly Savage Celestial Emperor, ay hindi kikilos sa ganitong paraan kay Berting sa kabila ng kanyang walang kaduda-dod ang katapatan. Nang marinig ang mga salita ni Hensley, lahat ay tumingin kay Elder Hal ng may pagtataka.
Sa ilalim ng mausis ang tingin ng lahat, magaan na sumagot si Elder Hal, siya ang tunay na disipulo ng ating Panginoong Emperador sa langit. Agad na tumahimik ang paligid pagkatapos magsalita ni Elder Hal. Si Alvin ay isang disipulo ni Berting, ang emperador ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit. Bukod pa rito, isa ba siyang tunay na disipulo? Maraming tao sa Devata Realms, kabilang ang mga emperador sa langit, ang mayroong maraming mga disipulo sa pangalan at maging mga direktang disipulo. Gayunpaman, karaniwan, ang isa ay magkakaroon lamang ng isang tunay na disipulo. Elder Hal, sigurado ka ba? Nag-aalinlangang tanong ni Darwin na siyang unang bumalik sa kanyang katinoan. Maasim ang kanyang ekspresyon nang tumingin siya kay Elder Hal. Isinagawa mo ba ito para lang protektahan si Alvin? Ngumisi si Elder Hal. Kailangan ko pa bang imbentohin to? Bakit hindi mo tanungin ang lolo mo kung nagbibiro lang ako o hindi? Seryoso ang magbiro gamit ang pangalan ng isang emperador sa langit, seryosong sabi ni Hensley. Maaaring pagdudahan ng iba ang mga salita ni Elder Hal, ngunit hindi iyon ginawa ni Hensley, ang emperador ng langit na walang hanggan. Ito ay dahil alam niyang hindi kailanman magsisinungaling o magbibiro si Elder Hal gamit ang pangalan ni Berting. Natahimik si Darwin nang marinig ang mga salita ni Hensley. Kumislap ang galit sa kanyang mga mata habang inililipat niya ang kanyang mga mata upang tumingin kay Alvin. Hindi siya sumusuko. Alam niya na sa sandaling ibunyag ni Elder Hal na si Alvin ang tunay na disipulo ni Berting, hindi nila magagawang damputin si Alvin, at kasama na rito ang kanyang lolo, ang Heavenly Emperor of the Boundless Heaven. Kung mayroon pa, marahil ay mas makabubuti para sa kanya na humingi ng pabor kay Alvin at ipagdasal na hindi siya paghihigantihan ni Alvin. Hindi magiging problema kung ang mga mahihinang Heavenly Emperor na iyon ang dahilan. Gayunpaman, ang Heavenly Emperor of the Solitary Destructive Heaven ay isang taong kinatatakutan ng kanyang lolo at kinailangan pang humingi ng pabor. Nang bumalik si Berting mula sa Ozere, alam niyang personal na binisita ng kanyang lolo si Berting upang batiin si Berting. Hindi. Imposible. Si Charles, ang Martial Dragon Celestial Emperor, ay gulat na gulat at hindi makapaniwala. Hindi lang si Charles ang nag-iisa. Ang Misty Wave Celestial Emperor, ang Cloud Gloom Celestial Emperor, at ang Cloud Zephyr Celestial Emperor ay gulat at hindi makapaniwala rin. Si Little Junior Brother ba ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor of Solitary Destructive Heaven? Napalunok si Hong Fei. Hindi nakakapagtaka na ang Little Junior Brother ay naging ganoon ka-confident kanina. Dapat pala sinabi na ng batang ito ang tungkol dito kanina. Wala naman akong pinag-aalala, reklamo ni Melinda sa mahinang boses habang nakatitig kay Alvin. Dahil sa pagbubunyag na ito, nakaramdam ang iba pang mga senior ni Alvin ng isang pasanin na naalis sa kanilang mga balikat. Nakahinga ng maluwag si Sultan. Gayunpaman, hindi pa rin humuhupa ang pagkabigla na nararamdaman niya. Hindi niya inaasahan na si Alvin ang magiging tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Bahagyang napataas ng kilay si Yana, manghang-mangha. Kaya ang pinagmumula ng kanyang tiwala ay ito. Hindi inaasahan na ang kanyang Panginoon ay ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven na hinahangaan ng marami. Elder Hal, sa tingin ko ay hindi pagkakaunawaan ang lahat ng ito, nakangiting sabi ni Hensley habang nakatingin kay Elder Hal. Pumunta siya upang patayin si Alvin. Gayunpaman, wala na siyang magagawa ngayong nabunyag na si Alvin ang tunay na disipulo ni Berting maliban na lang kung handa na siyang isuko ang kanyang trono bilang emperador ng langit na walang hanggan at mamuhay ng mag-isa. Tiyak na hindi hahayaan ni Berting na matapos ang usapin kung papatayin niya si Alvin. Bukod dito, kung totoo ang chismis tungkol sa pagkamit ni Berting ng pagkadyos, madali para kay Berting na durugan siya na parang langgam. Kahit na walang batayan ang chismis, wala pa rin siyang laban kay Berting. Isang hindi pagkakaunawaan. Sumulyap si Elder Hal kay Hensley bago niya ibinaling ang tingin kay Darwin at sa mga tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace. Halos hindi makapaghintay ang mga taong ito na patayin ang aking young master. Panginoong Hensley, hindi ba't medyo kalokohan na sabihing hindi ito pagkakaunawaan? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Hensley nang marinig ang mga salita ni Elder Hal.
Bata, ano sa palagay mo? Tanong ni Elder Hal kay Alvin. Sa sandaling ito, mabilis na lumingon si Hensley kay Alvin na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabing, pamangkin kong nakababata, sa wakas ay nagkita na tayo. Dapat pala ay naghanda ako ng regalo para sa iyo para sa ating unang pagkikita. Tiyak na maghahanda ako ng isang bagay para sa iyo sa susunod na pagbisita ko sa langit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit. Sa sandaling ito, umakto siyang parang nakalimutan na niya ang ginawa ni Alvin na ikinagalit niya. Hindi na kailangan yan. Umiling si Alvin. Pagkatapos, itinuro niya ang dalawang may titulong Celestial Emperor na nakatayo sa tabi ni Darwin at sinabing, sabik na silang dalawa na patayin ako. Teka, kasama na rin dito ang apo mo. Dahil apo mo siya, hahayaan ko na lang siyang umalis. Pero, hindi mo naman kamag-anak ang dalawang yan, di ba? Tiningnan niya si Hensley nang may kahulugan sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Kontrolado na niya ang sitwasyon ngayon. Ang dalawang tinaguriang Celestial Emperor na itinuro niya ay ang Martial Dragon Celestial Emperor at ang Misty Wave Celestial Emperor. Kahit noong nasa Heavenly Pool Palace pa siya, tinangka na siyang patayin ng dalawang iyon. Hindi niya inabala ang dalawang babaeng tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace, ang Cold Gloom Celestial Emperor at ang Cloud Zephyr Celestial Emperor, dahil ang dalawang iyon ay sumusunod lamang sa mga utos at walang kinikimkim na masamang intensyon. Ikaw. Ang Martial Dragon Celestial Emperor at ang Misty Wave Celestial Emperor ay tumingin kay Hensley nang may pag-aalala, natatakot na baka patayin sila ni Darwin. Gayunpaman, nakahinga sila ng maluwag nang makita nilang hindi sila tiningnan ni Hensley at patuloy na tumingin kay Alvin ng mahinahon. Samantala, hindi na nakapagpigil si Darwin. Tiningnan niya si Alvin na parang isang makamandag na ahas at sinabing, Alvin, lumampas ka na sa hangganan. Panginoong Emperador Hunt sa langit. Tumingin si Alvin kay Hensley at nagkibit balikat. Walang magawa niyang sinabi, tingnan mo ang ugali ng apo mo. Hindi ko siya papatayin kung sasampalin mo siya ng 2 beses. Hindi. Ako. Bago pa matapos ni Darwin ang sasabihin niya, sinampal ni Hensley ng 2 beses ang apo niya, dahilan para mamula at mamaga ang mukha nito. El Lolo. Nagulat si Darwin. Nang makita ito, ang Martial Dragon Celestial Emperor at ang Misty Wave Celestial Emperor ay dali-daling lumuhod. Nang inig ang kanilang mga katawan ng hindi mapigilan habang nagmamakaawa, Panginoong Heavenly Emperor, maawa po kayo. 3,385. Si Hensley, ang emperador ng langit na walang hanggan, ay sumulyap sa dalawang may titulong emperador ng langit na nakatayo sa likuran niya ng may kahulugan. Ang dalawang tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Palace of the Boundless Heaven ay sandaling natigilan dahil inakala nilang si Hensley ang personal na papatay sa Martial Dragon Celestial Emperor at sa Misty Wave Celestial Emperor. Gayunpaman, nang makabawi sila ng kanilang katinoan, hindi sila nag-aksaya ng oras sa pagpatay sa dalawang tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace. Kung tutuusin, wala namang mahalaga kung sino ang pumatay sa kanila basta't mamatay sila. Mas malakas silang dalawa kaysa sa dalawang tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Palace, kaya naman, madali lang ito para sa kanila. Samantala, si Darwin ay gulat na gulat. Namutla ang kanyang mukha habang pinapanood ang pagpatay sa kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, nanatili lamang siyang tahimik matapos makatanggap ng mahigpit na babala mula sa kanyang lolo. Ipinaliwanag ni Hensley sa pamamagitan ng voice transmission. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagiging tunay na disipulo ni Berting? Hindi pa opisyal na tinatanggap ni Berting ang isang disipulo noon, lalo na ang isang tunay na disipulo. Iilan lang ang kanyang mga disipulo sa pangalan. Kung patuloy kang magpipilit, imposibleng protektahan kita kung makikialam si Berting. Junior Nephew Darfield, kontento ka na ba rito? Tanong ni Hensley. May bahid ng takot din na makikita sa kanyang mga mata. Kahit na pinatay ni Elder Hal ang lahat ng mga tinaguriang Celestial Emperor sa Palasyo ng Langit, hindi kasama ang kanyang apo, mananatili pa rin ang kanyang ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa kasalukuyang pagkakakilanlan ni Alvin, paano kung palayain ni Alvin si Joseph mula sa Thousand Chains Prison?
Bukod dito, wala siyang anumang puot kay Joseph. Binihag lamang niya si Joseph para sa kapakanan ng kanyang apo. Salamat, Emperador ng Langit na Hans. Bukod kay Sultan, ang Emperador ng Langit sa Luntiang Prairie, ang Emperador ng Langit na malamig at malungkot, at ang Emperador ng Langit na Cloud Zephyr, nais ni Alvin na mamatay ang lahat ng may titulong Emperador ng Langit sa Palasyo ng Langit, kasama na si Darwin. Gayunpaman, alam niyang imposibleng patayin si Darwin ngayon maliban kung naroon ang kanyang Panginoon, si Bert-Ing. Ano man ang mangyari, si Darwin ay apo ni Hensley. Hindi sasaktan ni Hensley ang kanyang apo maliban kung wala siyang pagpipilian. Pamangkin kong si Darfield, nais kitang imbitahan sa aking palasyo, magalang na sabi ni Hensley habang nakatingin kay Alvin na parang isang maamong nakatatanda na nakatingin sa kanyang nakababata. Emperador Hunt sa langit, bibisitahin kita sa ibang pagkakataon. Abala ako sa ilang bagay, magalang na pagtanggi ni Alvin kay Hensley. Sige. Tumango si Hensley. Kapag libre ka, bisitahin mo ang palasyo ng walang hangganang langit. Kung wala nang iba, aalis muna ako. Pagkatapos magpaalam kina Alvin at Elder Hal, umalis si Hensley kasama ang kanyang dalawang tinaguriang emperador ng langit. Sinundan ni Darwin ang kanyang lolo at lumipad din palayo. Noong una, gusto sanang humingi ng tawad ni Hensley sa kanyang apo kay Alvin. Gayunpaman, nang makita niya ang pagkadismaya sa mga mata ng kanyang anak, naisip niya ito. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang apo. Kung pipilitin niya ang kanyang apo, kikilos ng pabaya ang kanyang apo at lilikha ng mas maraming problema. Pagkaalis ni Hensley, nagpalitan ng tingin ang Cold Gloom Celestial Emperor at ang Cloud Zephyr Celestial Emperor bago sila yumuko kay Alvin. Alvin, salamat sa pagliligtas sa aming buhay. Alam ng dalawa na nakaligtas lamang sila dahil walang balak si Alvin na patayin sila. Walang alitan sa pagitan natin. Sumusunod ka lang sa utos. Walang dahilan para patayin kita, sabi ni Alvin nang may kibat balikat. Sa sandaling ito, sumugod si Hong Fei at mapaglarong sinuntok ang dibdib ni Alvin. Hindi niya pinansin ang kanyang mga salita kahit na natuklasan niyang si Alvin ang tunay na disipulo ni Bert-Ing. Pinagalitan niya, Little Junior Brother, dapat sinabi mo sa amin ang tungkol dito ng mas maaga. Alam mo ba na handa akong mamatay kasama mo? Maaari na akong mamatay sa atake sa puso. Tanong ni Melinda, halatang hindi nasisiyahan, Little Junior Brother, paano mo nagawang itago sa amin ang katotohanan ng ganito katagal? Nanatiling tahimik ang iba pang mga nakatatanda ni Alvin, ngunit tumingin sila sa kanya ng may masalimuot na mga titig. Guro, tumingin si Alvin kay Sultan at nakangiting sinabi, pagkatapos ng nangyari ngayon, magiging abala para sa iyo na manatili sa Heavenly Pool Palace, bakit hindi ka sumama sa akin sa Heavenly Palace of Solitary Destructive Heaven? Dati nang tinanong ni Alvin si Elder Hal kung maaari niyang dalhin si Sultan at ang kanyang mga disipulo sa Heavenly Palace of Solitary Destructive Heaven, kasama na rin ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Tutal, hindi niya sila maaaring iwanang mag-isa sa Heavenly Pool Palace. Sinabi ni Elder Hal na hindi ito magiging problema. Tutal, maraming nasasakupan na may mas malaking bilang ng mga pamilya ang nagdala ng kanilang mga pamilya sa Palasyo ng Langit ng nag-iisang mapang wasak na langit. Sa makatuwid, kung papayag sina Sultan at ang iba pa, hindi ito magiging problema. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, sabik na tiningnan ni Hong Fei at ng iba pa si Sultan. Hindi na kailangang sabihin pa na ang Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven ay mas mataas kaysa sa Heavenly Pool Palace. Walang dod ang mas mainam na mapasailalim ito kay Bert-Ing. Kahit si Hensley ay natatakot kay Bert-Ing. Umiling si Sultan. Hindi na kailangan yan. Matagal na akong nanatili sa Heavenly Pool Palace. Tinatimad na akong magsimulang muli sa isang bagong lugar. Hindi ako aapihin ng Palace Master kahit na hindi siya nasisiyahan sa akin dahil sa iyo. Bukod pa rito, ngayong ikaw na ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, mas maliit na ang posibilidad na aapihin niya ako. Bukod doon, ngayong nawala na ang Heavenly Pool Palace ng ilang may titulong Celestial Emperor, mas gugustuhin pa niyang manatili ako. Dahil nalutas na ang bagay na ito, wala na siyang magagawa kahit na magkaayos na siya.
Pagkatapos, lumingon siya upang tingnan ang kanyang mga disipulo na nakatingin sa kanya ng may mga matang puno ng pananabik. Kung mayroon man sa inyo na interesado na sumali sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven, mayroon akong basbas na umalis. Igagalang ko ang inyong desisyon. Tutal, ang Heavenly Pool Palace ay hindi kapantay ng Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven sa lahat ng aspeto. Guru, sasamahan kita saan ka man magpunta, dahil nagpasya kang manatili sa Heavenly Pool Palace, mananatili rin ako, natatawang sabi ni Hong Fei. Ganito rin ang iniisip ng iba pang mga disipulo ni Sultan. Dahil determinado si Sultan na manatili sa Heavenly Pool Palace, hindi na pinilit ni Alvin ang bagay na ito. Sinabi lang niya, kung gayon, madalas ko kayong bibisitahin sa hinaharap. Matandang ikapito, ang mga iniisip ang mahalaga. Nakaramdam ng komplikasyon si Sultan nang tumingin siya kay Alvin. Hindi lamang ang kanyang anak na babae ang nagkaroon ng hindi inaasahang engkwentro, kundi pati na rin ang kanyang ikapitong estudyante. Bagamat sa kasalukuyan ay bahagyang mas mahina si Berting kaysa sa amo ng kanyang anak, ang potensyal ni Berting tiyak na mas malaki. Sandali na lamang bago malampasan ni Berting ang amo ng kanyang anak. Guru, pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki, pangatlong nakatatandang kapatid na babae, pang-apat na nakatatandang kapatid na babae, panglimang nakatatandang kapatid na lalaki, pang-anim na nakatatandang kapatid, aalis na ako, sabi ni Alvin bago siya umalis kasama si Elder Hal. Pagkatapos umalis ni Alvin, unti-unting bumalik sa kanilang katinoan si Sultan at ang kanyang mga disipulo. Bukod kay Yana, lahat sila ay parang nananaginip. Ang kanilang nakababatang kapatid ay ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven na tila napakaganda para maging totoo. Samantala, bago umalis ang Cold Gloom Celestial Emperor at ang Cloud Zephyr Celestial Emperor, sinabi nila, Sultan, kung ang Palace Master ay naghahanap ng gulo sa iyo, tutulungan ka namin kahit na kailangan pa naming umalis sa Heavenly Pool Palace. Malinaw na ang dalawa ay may utang na loob kay Alvin dahil sa pagliligtas sa kanilang buhay. Pagkatapos umalis sa walang hangganang langit, bumalik si Alvin sa 10,000 halimaw na langit. Wala siyang pag-asa habang ipinapadala niya ang mga mensahe. Tutal, 79% ng populasyon sa 10,000 halimaw na langit ay mga celestial beast. Halos imposibleng mapunta rito ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Little Gold? Oras na para bumalik ka sa Blood Moon Ridge, gusto mo bang bumalik? Tanong ni Alvin kay Little Gold na nasa loob ng kanyang little world. Kapatid na Alvin, iniiwan mo na ba ako? Maamong tanong ni Little Gold. Kalokohan. Hinding-hindi kita pababayaan. Tumawa si Little Gold nang marinig ang sagot ni Alvin. Dahil wala kang balak iwan ako, mananatili ako sa iyong little world at maglilinang. Ang kapaligiran ng paglilinang dito ay mas nakahihigit kaysa sa Blood Moon Ridge. Babalik ako pagkatapos kong maging isang 10 Direction Celestial Emperor. Sa oras na iyon, hindi ko na kailangang matakot sa mga kaaway ng Blood Moon Ridge, at maaari ko silang turuan ng leksyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.